Praise God, dahil napakasarap po sumamba, magpuri sa ating pong Panginoon, na ino po, purihin ng Diyos. And tunay po na maging sa pagpupuri, pagsamba natin sa Panginoon, meron na pong kagalingan. Ino po, praise God. So tunay po na napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon. Okay, so bago tayo magsimula ng ating message, ngayong umaga, ano bang umitahin tumayo? And tingnan mo natin yung ating mga nasa paligid. At tanong, kilala mo ba yung mga nasa paligid nyo? Okay, so maghanap ng 10 na hindi nyo pakilala and magpakilala ho kayo, no? And tanongin nyo din sila kung anong pangalan nila. And sabihin nyo, welcome kayo sa gawain ng Panginoon. Okay, so mag-ikot na kayo. Maghanap kayo ng 10. Bibilangin natin na 10. Okay. So praise God, nakasama natin ngayon si Brother Dennis, no? Kasama sa mga young po natin iyan. Sabi ng isang usher natin, ano pangalan mo? No? So, but praise God, no? Muli nakasama natin ating kapatid. Sige po, maghanap kayo 10 na hindi nyo kilala. Kilalanin nyo, no? Pagkatapos sumikian nyo. Okay? As one body of Christ, believers, no? Hindi na tayo nakakagawa, makakapilas kung hindi tayo magkakakilala. Praise God. Okay, sige, 10. Okay? Hanggang 100. Praise God. Okay, di ba? Nagkagulo kayo. Okay, so sige po. Paundaw po ng keyboard. Praise God, ayan po. So marami lang kayong makilala. Purihin ng Panginoon. So magkita-kita man, magkakakilala mo tayo. Amen po. At iisa mo tayong katawan sa harapan ng ating pong Panginoon. And napakahalaga na nandoon yung ating pong pagtutulungan. Okay, pakikibahagi sa gawain ng Panginoon palagi. Praise God. Okay, tama lang po. Tama na. Balik po tayo sa ating mga upuan. Okay. Praise God. Okay. Purihin ng Diyos. So, napakahalagang alam ho natin, kilala ho natin ang bawat isa. So, hindi lamang tayo pumupunta sa Diyos. Meron pa akong picture na ipapakita ho sa inyo. Itong nakaraang linggo, picture ho ito, masyado hong nag-viral or ewan ko kung alam nyo ho, nakita nyo, napanood nyo. Okay? So, basta na yung picture. Okay. Okay, so wala. Okay, mayroong nag-viral po this week na isang lalaki na napasabay po sa takbuhan. I think mga nasa ilang kilometro yun, no? Na takbuhan. So, since na siya po ay lasing, hindi niya alam kung ano nangyayari. Pero, natapos po yung takbuhan, hindi niya alam na siya pala ay nakasabay sa marathon. Pero natapos ho yun, no? So ayun po, nawawala, inaano pa. Nakasabay ho siya sa marathon, and ang good news, natapos niya. Ang problema, hindi niya ho alam na yun ay marathon. No? And partida pa, nakachinelas lang ho, na tumatakbo. And nakainom pa, no? So, ngayon, ang punto ho, hindi ko gaano kita, no? So, anyway, kung may social media naman ho kayo, kita-kita yan, ano? Ang balita ho dyan, no? Na, kumbaga, sumabay ho siya sa, nakasabay siya sa marathon na hindi niya alam na yun ay marathon. So, ano po ang lesson, no? Sa ating mga mananampalataya, mahalagang alam ho natin ang ating ginagawa at ipinagagawa ng Panginoon. Hindi lamang ho tayo sumasabay sa kung anong agos na basta sinabi, may church din tayo. Okay? Mahalaga rin alam natin kung bakit tayo nasa church. Amen po. So, mahalagang identify din natin ang ating sarili bilang mga mananampalataya at bakit tayo naging mananampalataya. Sa kadahilanan na tayo po'y tinubos ng dugo ng Panginoong Jesus. So sa ngayong kaparaanan, makakasabay doon tayo sa kung anumang ipinagagawa ng Panginoon nang walang anumang pag-aalinlangan. Bakit? Alam natin yung ating takbuhin, no? So nakakatuwa itong hindi mo niya sa Pilipinas nangyari, sa Brazil. Okay? Brazil po yan ang nangyari, no? So, a drunk man, no?
flip-flops, nakachinelas, unknowingly completes 8-kilometer run, no? So, ganun po, okay? So, sino po ba sa atin ang nasa church at hindi niya alam bakit siya nasa church? Okay? Hindi natin alam kung ano yung takbuhin. So, anyway, yun ay isang mga illustration na makita ho natin maging sa ating pananampalataya ay malamang mayroong kinalaman. Okay? So, praise God. So, ngayon po, magpapatuloy po tayo sa ating pong pinag-aaralan ang iglesia, no? So, tunay po, nung mga nakaraan, nakita ho natin yung kahalagahan ng church. So, tayo po ay church. Maliwanag at paulit-ulit po natin sinasabi na ikaw at ako ay bahagi ng iglesia at ikaw mismo ay iglesia sapagkat ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu. At nasa sa iyo si Jesucristo. And tayo naman ay nagliliwanag saan man tayo mapunta. Hindi lamang sa panahon na nandito tayo sa loob, kundi saan man tayo inilalagay ng Diyos, saan man tayo dalhin ng Panginoon, patuloy na magliliwanag. Kaya kung ikaw ay estudyante, mahalagang makita sa iyo ang pagiging Kristiyano. No, nasaan ka mang lugar, may makita sa iyo ang Panginoong Jesus sapagkat ikaw ay iglesia ng Panginoon. So, ngayon, makita ko natin ang ganitong katotohanan. Pero bago tayo magpatuloy, tayo may manalangin sa Panginoon. Let us all bow our head. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba. Napakabuti mo sa lahat ng panahon. Tunay nga po, O Diyos, biyaya mo'y nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung bakit pa kami nakapagdilikod, hindi sa ganang aming sariling karunungan, kaalaman at lakas. Dahil sa iyong biyaya sa bawat araw, at sinusustain mo ito, Panginoon. Nabubuhay kami na mayroong pag-asa araw-araw sapagkat napakabuti mo at mapagbiyaya kang Diyos. Tunay po ang banal na walang anumang maaaring makagapi sa amin. Ito man ay suliranin, ito man ay pagsubok, o ito man ay mga hadlang ng kaaway, ito man ay karamdaman. Sapagkat, Lord, higit kang dakila kaysa anumang mga karanasan at pinagdadaanan namin sa buhay. And this morning, Lord, patuloy namin tinatalag at tinataas sa iyo, maging ang iyong salita na pag-aaralan, na maging kalakasan ng bawat isa sa amin, at patuloy kaming lumago sa aming pagkakilala sa iyo bilang aming Panginoon tagapagligtas. Nang sa ngayon, Lord, patuloy kaming maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Salamat po, Amang Banal, and we pray, Lord, na iyong pagpapalay dumaloy sa buhay ng bawat isa sa lugar pong ito, Panginoon, and sa buhay ng bawat kapatiran na kilang Diyos. And walang uuwi na sino man sa amin na hindi na pagpapala. Bagkus uuwi kami na may panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na mula po sa iyo. Salamat po, Amang Banal. Patuloy ka namin pupurihin na nakilain at sa pamagitan ng iyong salita, patuloy na mapagpala ang bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Praise God. So kung po ang Panginoon, maging sa ating mga kapatid na naka-online po ngayon, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. So mapansin po natin ang sa ating pong pag-aaral, the church, no? A place for a redeemed to show grace. Lugar po ng mga taong tinubos. And makita po natin ang katotohanan na ito sa buhay po natin na tayo po ay tinubos. Sapagkat kung hindi po natin makikita ang ating sarili na tayo tinubos, imposible din po na mag-umako sa atin yung biyaya ng Diyos. Pag sinabi po natin biyaya ng Diyos, tayo po ay magiging mahabagin din naman sa iba sa nakakaranas ng mga kahirapan. Magiging maunawain sa kung anumang mga kalagayan nila upang sila po'y tulungan natin na sila'y lumago sa pananampalataya at patuloy lang makilala si Lord. Sa mga panahon man na kailang pagkalapa, sila'y matulungan natin na sila'y bumangon. Bakit? Kasi nakita natin ang ating mga sarili na tayo po ay tinubos ni Kristo. Dating hindi ho tayo, dating wala rin patutunguhan yung ating buhay. Dating kumbaga mga makasalanan na kung saan masinunod natin ang ating mga sarili. So ngayon, maunawaan po natin ang iglesia, ang church, sapagkat maraming mga tao minsan na tisod sa church. Sasabihin nila, samantalang palagi naman na sa church, ba't ganyan siya? Okay? So hindi na ako mag-church. So mga ganung mga bagay na minsan, ang kaaway naman, nagiging kasangkapan ito upang tayo po ay hindi na magpatuloy pa. At makita ho natin ang ganitong uri ng kalagayan sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang tinubos ni Kristo. So,
the church, okay, pansinin po natin, ano ang church, no? The church is not a museum. Ano bang meron ng museum? Mga antigo, mga mamahaling mga artifacts na makita natin ang sinaunang mga kanunuan, no? Na pinakikita doon sa museum, o dito ka nagsimula, or ito yung mga ginamit nila ng unang panahon. So, a church is not a museum for perfect saints, no? So, hindi ho ito lagakan, hindi ho ito lalagyan, sisignan ng mga perfect na mga banal. Okay? So, maunawaan po natin. Kaya hindi natin maaaring sabihin na itong taong to, bagang yabang palagi nasa church, gusto na matulog sa church, pero ito ugali niya, no? So, maging maingat ho tayo. Bakit? Sapagkat ang church, a hospital for sinners saved by grace. Okay? Lahat po na nandito, no? May mga nakaraan at patuloy na may pinagdadaanan sa buhay. Na nandito ho tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po. Makita natin ang ating sarili nasa ilalim ng kanyang biyaya. Kaya wala rin sa atin magsasabi, hindi na ako magpapatuloy sapagkat ganyan ang buhay. Hindi. Nasa ilalim ka ng biyaya ng Panginoon, kaya magpatuloy ka. Ang problema, kapag hindi mo nakita yung grace ni Lord, hindi ka talaga magpapatuloy. Ang problema, once na hindi mo makita yung sarili na ikaw ay tinubos ng Panginoon, hindi ka na magpapatuloy. Bakit? Ang makikita mo palagi, yung lahat ng hadlang. At kung ano nakikita mong hadlang, dadagdagan pa yun sa tanas. Marami pang siya ipapakita mga kamalian, bakit in-entertain mo na? So, subalit kung ma-appreciate mo natin, makita mo natin na ang church, no, ay para bang isang ospital para sa mga makasalanan na naligtas sa biyaya ng Diyos. Mas maunawaan po natin ang kalagayan ng bawat isa atin. Hindi tayo mag-expect sa isa't isa na ito yung dapat, kung inaasahan sa church, hindi mo na-meet yung expectation mo sa church, kaya ano? Okay, pwedeng lumipat ka o posible naman na huminto ka na at makita mo na lahat ng mga kapatiran, lahat ng fellowship ay pare-pareho. So, lahat po, wala akong exempted, magmula sa pastor, sa mga elders, sa mga deacons, sa lahat ng manggagawa, maging sa bawat baguhan man tayo ng umaga. Pare-pareho po tayo. Amen po. And pare-pareho yung biyaya ng Diyos na ibibigay po sa atin. No? Wala ditong mayaman, mahirap, nakatsinelas, nakapaan, nakasapatos. Lahat po tayo pare-pareho yung biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Pantay-pantay. Para tayo po'y maging mapagbiyaya, kagaya po ng ating pong tema ngayon, a place for within to show grace. No? So, a place, a hospital for sinners saved by grace. Palagi natin itatak sa ating puso yung salitang saved by grace. People who are called to extend the same grace to others. Okay? Kung bakit ganun yung ating kalagayan. Hindi tayo maaaring magmalinis na wala tayong nakaraan o perfect yung ating background. Lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang naging nakaraan sa buhay. Ngunit kung hindi ho natin ito i-admit sa ating sarili, maaaring may mga pagkakataon minsan na minsan naging mapanghusga tayo sa ating kapwa, sa iba, sa nakakaranas ng kahirapan, nakakaranas ng pagkabagsak sa kasalanan. Once na tayo naging mapanghusga, naging malupit sa kanila, tandaan po natin ang katotohanan ito. Maaaring dumating ang panahon na tayo po ay dumaan din sa kanilang pinagdaanan ng pagkabagsak upang ipaunawa sa atin ng Diyos na tayo po ay nabubuhay lamang sa biyaya niya. So, napakalagang maging maingat tayo kung paano tayo maging mabagin, maging maawain, paano tayo maging maunawain at mapagbiyaya. So, na-extend natin ang grace ni Lord sa iba. No? Ang sayang mabuhay kung tayo po'y nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hindi mo kinakailangan hanapin ang kasiyahan, kundi unahin mo ang kaharian ng Diyos sa ilalim ng kanyang pagpapala, ng kanyang biyaya. So, there are common objection people give for not attending church. Ito po, pansinin po natin. Maaaring minsan tayo ay isang sa mga tao na nagkaroon ng objection, minsan huminto na, minsan ayaw na natin. Or maaaring minsan, sa ngayon,
mayroon pa tayong ganitong ideya sa buhay. Pero unawain po natin ang itong katotohanan. Sabi ng ilan, I can worship God anywhere. I don't need to go to church. Tama naman. Pwede mo ba? Tama naman, di mo ba? Pwede kang pumunta kahit saan, kahit hindi ka pumunta sa church, and pwede ka mag-worship kay Lord. Tama ho ba? Kahit sa bahay, pwede ka mag-worship kay Lord. Tama ho ba? No? Kahit nasa trabaho, pwede ka mag-worship kay Lord. Okay? Kahit sa school, pwede ka mag-worship kay Lord. Tama po ba? Okay. Pero tama ho ba na hindi ka na pwede ka na hindi umattend sa church dahil pwede ka naman mag-worship kahit saan? Okay. So ito unawain po natin. Okay? Yes, we can worship God anywhere according to John chapter 4 verse 24. Because our God is a spirit. No? Spirit ng Diyos kahit nasa saang lugar, nasa sako, para bang a Wi-Fi connection, no? Ang Wi-Fi, meron pong lugar na nasasakop niya yung diametro kung hanggang saan. Hanggat nandun kasi ilalim ng diametro, abot ng Wi-Fi yun. Pero makakakonect ka lang sa Wi-Fi kung alam mo ang password, no? Kung alam mo ang password po, Samson with long hair. Yun ho, ang password dun Okay? So, makakakonect ka lang. So, meaning, kahit sa nandun si Lord, ngayon kung may personal relationship, pwede ka mag-worship kay Lord. No? So ngayon, hindi ho maaari na isang mananampalataya, sabihin niya, hindi na po atin sa church. Bakit po? Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Maliwanag po sinasabi na huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain. Okay? So, ipinag-utos sa mga mananampalataya na makipagtipon. Ang punto ngayon, the early church meet regularly for teaching, for fellowship, and prayer. Okay? So mahalaga ho pala ang fellowship. Mahalaga pala umattend tayo ng mga gawain. And praise God, halos within this week, napakaraming gawain ng church. Okay? Pero hindi ho tayo na-burn out. Bakit? Naunawaan kasi natin yung kahalagahan ng church sa atin. Okay? May midweek na ho tayo, may Bible class pa ho tayo, may gawain pa yung mga baihan, may practice pa ho. No? So, kumbaga, ang dami yung mga gawain na makapagpapalakas, makapagpapatatag, nagtuturo. Kung mag-isa lang ho tayo, paano tayong tuturuan? Paano tayong lalago? Medyo mabagal kung mag-isa lang tayo. So, kailangan natin may magturo sa atin, tumulong sa atin, lalong lumalim, lalong makilala ang Panginoon. For fellowship. Kapag may fellowship, nagkakaroon tayo ng kalakasan. No? Makita mo yung kapatid sa pananampalataya, lumalakas ka na. Sabi ko nga, kahit sa mga usher natin dyan, nakita mo pa lang sinasalubong ka pa lang, nakangiti na ho yung mga usher. Minsan may healing na kapag galing ka sa bahay, pagkatapos meron ka pinagdadaanan, nakangiti yung usher, nahihil na yung puso mo, ano? And suggestion ko sa mga usher, doon pa lang sa LCC, sa kanto ng LCC, nandun na sila. Sasalubungin na ho kayo, no? Kaya kanina sabi kay Ate Bing, hindi mo na pansin si Brother Rai pumasok, yung kamay nakaganyan, pero layo ng mata mo. Okay? So sa susunod, titingin niya na lahat, no? Napapasok, no? Asan na, no? Kala ko nag-rapture na naman. So, yung mga naunang mananampalataya, gano'n na ho yung practice. So, maging tayo din naman, nagiging kalakasan po natin ito. No? And nagpapatuloy ang Diyos dahil sa fellowship and prayer. No? Nagpapanalangin ang bawat isa po sa atin. Okay? Nagpapalakasan. Ano man ang problema? Idinudulog natin sa Panginoon, prayer. No? So, okay. Worship is personal, but church fellowship is God's design for mutual encouragement, accountability, and growth. Tanda po natin ang katotohanan iyan. Kaya hindi naman natin maaaring itsapuera. Maaaring minsan sinubukan na natin na i-isolate natin ang ating sarili. Subalit kadalasan po, lalong lumalala yung nagiging kalagayan natin maliban na bumalik ho tayo dun sa disenyo ng Diyos sa kanyang church na mapalakas tayo, mahamon tayo at patuloy na lumago sa pananampalataya.
So, worship is personal. Pwede mo gawin kahit saan. But church, no? Fellowship is God's mutual, is God's design for mutual encouragement, accountability, and growth. Next objection. The church is full of hypocrites. Sabi ng ina, naku, mga hipokrito na niya dyan. Huwag ka na pupunta dyan. No? Nakangiti lang kapag ka na si Diyos. Kapag ka na si Diyos. So, ang daming mga sinasabi laban sa church. Lahat ng kamalian, inisa-isa. 1 to 100, kahit na 1 to 1,000, marami kang makikita mali sa church. Amen po. Amen. Bilangin mo ang lahat ng kamalian. Dami. Bakit? Nananatiling tao tayo. Wala pa tayo sa langit. No? So, kaya nga, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na wag tayong tumingin sa ating kapwa. Pagkos tumingin tayo kay Kristo, ayon sa Hebrews chapter 12 verse 2. No? Ituunin niyo ang inyong paningin kay Kristo na siyang pasimula at siyang magpapasakdan ng inyong pananampalataya. So, kaya ganito ang nangyayari, no? Isa sasabihin, ang daming mga hypocrites sa church, tingnan mo natin. Jesus came for sinners, not for self-righteous. No? Walang pumunta sa church na nagpakamatuwid muna, no? Bago siya pumunta sa church. Lahat po ay binabagot, inaayos ni Lord. Lahat po tayo mayroong mga dapat pang ayusin ang Panginoon hanggang maging kahalintulad tayo ni Kristo. So si Kristo, salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos, sapagkat naparito si Kristo, no? Para abutin niya ang mga makasalanan at hindi ang mga nagsasabing wala silang kasalanan. The presence of imperfect people is not a flaw, it's the reason the church exists. Naunawa po natin, no? Ang presensya ng mga taong hindi paganap ay hindi ho ito dahilan para hindi tayo magpatuloy. Subalit ito yung dahilan bakit po nagpapatuloy ang church sapagkat maraming inaayos pa si Lord. Amen. And sumigaw ng amin yung mga kabilang pa sa inaayos ng Panginoon. Praise God. The church is not a showcase for perfect lives, but a hospital for those needing grace. Praise God. No? So, next is, I've been heard by the church before, nasakta na ako, no? Ng church. Dahil sa church, ganito at ganyan, nagkagulo-gulo yung buhay ko. No? Dahil sa church na scam ako, no? May mga ganun. So, tingnan po natin ang ganitong katotohanan. People can fail, but Christ, who is the true head of the church, never fails. Kung tayo po ay na kay Jesu Cristo, patuloy tayo titingin kay Kristo. Ngunit kadalasan minsan, nasasaktan tayo sapagkat kadalasan tayo po'y nakatingin sa ating kapwa and mas tumitindi yung sakit kapag ka nag-expect ka sa iyong kapwa. No? Na minsan, iisip ko, akala ko itong taong to mabuti ito. Akala ko itong taong to, ganito ganyan. Hindi. Bawat isa ay may mga kanya-kanya din na mga kinakaharap. Na minsan, yung mga pinagdadaanan, nagiging dahilan minsan minsan nagiging maigsi ang pasensya. Sapagkat sinusubok din siya. Kapag kami pagsubok, pagkatapos nandoon, sinusubok siya, pagkatapos ikaw naman inandoon, biglang nakita mo yung ganoong pag-uugali niya. So, minsan, gano'n ang nangyayari. So, may mga panahon, imbis na tayo po imbis na sabihin natin na sapagkat nasaktan ako ng church, bakit hindi natin i-extend yung grace na naranasan natin sa iba? Ang problema kasi minsan tayo mismo hindi nakaranas ng grace. Kaya kadalasan tayo po'y palaging naiisip natin na ako'y nasaktan, ayaw ko na masaktan pa, ayaw ko na ng church. Mga kapatid, ang iglesia, ang siyang bride ni Christ. No? God calls us to forgive as we have been forgiven. No? Forgiven, no?
Forgiven, pinatawad tayo ng Panginoon. Forgive. Forgive. No? Pinatawad tayo upang tayo'y magpatawad. Okay? And to pursue reconciliation when possible. Makipagkasundo. So healing, ang punto ko dito, healing often comes through returning to healthy fellowship, not avoiding it. Hindi ka mahihil kung... Kasi ganito, no? Nasaktan ka dito sa isang church. Minsan, hahanap ka na uli ng panibagong church. Pagpunta mo sa panibagong church, masasaktan ka na naman. Nung nasaktan ka dito, lipat ka na naman dito sa isang church, no? Nung wala ka nang mahanap na church, pumunta ka na doon sa church na ang pangalan, I rebuke you, Satan, in the name of Jesus. No? Pero nasaktan ka uli. Bakit? Kasi sa pangalan pa lang, I rebuke you. Ang problema po kasi, minsan nasasaktan tayo, doon din tayo pagagalingin ng Panginoon. Doon yan tayo ayusin. Ang problema sa atin minsan, iwas tayo ng iwas, pero ang totoo, hindi tayo makakaiwas. Bakit? Bilang pinaging anak ng Diyos, no, hindi niya hahayaan na manatili tayo sa ganung kalagayan. Kaya kahit lumipat tayo ng lumipat, ganun at ganun pa rin yung problema ng pagdadaanan ho natin hanggat hindi ho tayo nag-grow. Healing often comes to returning to healthy fellowship, not avoiding it. And number 4, ito ho, no? Sabay-sabay nga po tayo. Yan ang palagi yung rason. I'm too busy. Busy ako, pastor. Hindi ako makakapunta dyan, no? Para tayong yung mga busy sa busy sa mga itik, mga pato, kaya naiwan sa rapture. I'm too busy, pastor. Ang dami kong ginagawa, pastor, no? So, ano biblical response? We make time for what we value, no? Pinahahalagahan mo kung ano ang mahalaga sa iyo. Totoo ba? Ganun lang ho yun, no? Kung mahalaga sa iyo ang fellowship, pahalagahan mo. Kung mahalaga sa iyo, nakakatulong sa iyo ang church, pahalagahan mo. Okay? Kung mas mahalaga sa iyo ang mga bagay na ito sa daigdigan, no? Mas pahalagahan mo yun. So magiging busy ka sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Yun ang problema sa atin. Sa daigdig nito, kadalasan natin pinahalagahan yung mga bagay na hindi mahalaga sapagkat walang kinalaman sa eternity. Although kinakailangan naman natin. Ngunit kung panay na lang ang ating kasasabi, busy ako, ito yung appointment ko, ito yung ganyan. Ang dami kong mga appointment sa buhay. Abay, mapapagod ka. Maaaring walang direksyon na ang ating ginagawa. No? So i-check mo ulit yung mga schedule mo. Bakit hindi mo lagyan ng oras, ng panahon, ang pakikipag-fellowship at patuloy kang lumago? No? So ang problema natin, kapag sinabi natin busy ang pastor, no? Sa aking mga ginagawa, alam niyo ba, na minsan, kahit anong kasasabi natin na busy ka at wala kang panahon sa gawain ng Panginoon, darating ang panahon, lalapit ka pa rin kay Lord. Sa mga panahon na wala ka ng kabisihan. Kailan ho yun? Minsan may sakit ka na. Minsan nga, kung nakahiga ka na sa higaan at hindi ka na makabangon, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod na ako sa iyo. Na walang magsabi sa atin ng ganon. No? And praise God, alito tayo ngayong umaga. Gathering with God's people is not optional. It's vital for our spiritual life. Ito po'y mahalaga, no? Hindi ko optional ang pag-church. Option ko ngayong araw, mag-church ako. Kaya nga, minsan makikita mo, ang lalong pinagpapala ng Panginoon, yung mga tao na patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Yung mga kapatid na minsan kahit na may negosyo sa araw ng Sunday, maganda yung benta, kumbaga, isinasara ang kanyang tindahan para makipag-fellowship. No? Minsan sinasabi nila, ano makukuha ko dyan? Ngayong araw malakas ang benta. Hindi mo ba alam na sila na pinagmumula ng pagpapala? At hindi naman yung business na meron mo tayo? Minsan sa mga kapatid ho natin, visitation, ilan sa mga kapatid ho natin, may mga binibintang mga sigarilyo at alak. No? O kapatid, i-surrender mo na yun sa Panginoon, huwag ka na magbinta yan. Bakit?
Hindi naman yung alak ang magpapala sa inyo. Hindi naman yung sigarilyo yung ibinibintan ninyo na mabenta sa mga lasinggero at sa mga sunog baga, ano, yung magpapala sa inyo. Si Lord ang nagbibigay ng pagpapala. Kaya, yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nauunawaan ang plano ni Lord, lalong pinagpapala sapagkat si Lord ang nagbibigay ng pagpapala. So mahalagang unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Amen po. Amen. Isang tabi ang mga bagay dapat ay isang tabi sa buhay. Sa kadahilanan, na higit na mahalaga ang patuloy natin makilala ang Panginoon at lumaguhon tayo sa ating pagkakilala. Minsan, ang kabisihan, darating ang araw, biglang ihinto tayo sa kasasabi natin, busy, kasi itong ginagawa, ganito ganyan. Wala na tayong panahon. Kapag tinanggal ni Lord ang kabisihan, doon mo lang ma-realize na wala pa lang ibang pinakamahalaga kundi si Lord. Doon mo rin ma-realize na mahalaga pala yung dinisenyo ni Lord na fellowship para sa atin upang tayo patuloy na lumalim at lumago sa ating pagkakilala sa Kanya. So, ang punto, church is not another task. It's a source of strength for everything else in life. No? Hindi ho ito panibagong trabaho na nakakapagod, kundi ito po ang source ng kalakasan, ang makipag-fellowship. Kanina pa, habang nag-praise and worship, no? May inanho sa atin, nararanasan ang presence ni Lord, nagkakaroon ng peace sa puso. Bagamat minsan may kinakaharap ng mga suliranin, bagamat kinakaharap mo yung realidad ng buhay, pero sa presensya ng Diyos, nasumpungan mo panibagong kalakasan. So, ito ho'y nangyayari sa church, no? Sa labas, meron din naman mga pagtitipon-tipon, pansamantalang masaya ka. Ayon sa nakikita ng iyong mata, nararanasan mo. Pero yung kalooban mo minsan, walang tunay na kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ito ay kaloob lamang ng Diyos at sa church mo ito masusumpungan. Sapagkat mismo ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, Panginoon na ating itinata sa pangalan, siya din po ang Prince of Peace na makapagkakaloob ito sa atin. So it is a source of strength. And number 5, objection, I don't get anything out of it. Wala akong nakukuha sa church, no? Bakit ako pupunta dyan, no? Kapag ka nag-preach si pastor, parang ako palaging pinatatamaan mula introduction hanggang conclusion. Ano nakuha? Wala akong nakukuha. Church is not just about receiving, mga kapatid. Hindi yun dapat nating maging attitude. Ano makukuha ko dyan? No? It's also about serving others. Okay? Hindi yung anong makukuha ko. Kapag kaganho tayo sa buhay, kung palagi lang tayo parang anong makukuha ko, mga kapatid, hindi ka mag-grow. Pero kung ang nasa isipan natin, paano ako makapaglilingkod sa aking kapwa? Paano ako makapaglilingkod? Paano ako maging kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon? Sometimes the blessing comes when we shift our focus from what can I get to how can I give. Okay? Ang pagpapala dumarating minsan kapag ang ating focus, kapag nabago ang ating focus mula sa anong makukuha ko doon sa ano ang maibibigay ko. Paano ako makatutulong. So, mapapansin mo, ikaw mismo nabibenepisyo na lumalago ka. No? Maliban sa lumalago ka, nag-mature yung isipan mo paano maging kagamit-gamit sa karera ng Panginoon. At minsan, kapag dumarating ang mga pagsubok, mga kapatid, financial man yan na pagsubok, no, material man na pagsubok, o anumang uri ng pagsubok, sa mga panahong kapos na kapos ka, hindi ka gaano mag-aalala. Bakit po? Sapagkat alam mo na si Lord mag-provide.
yung ating isang yung ating kapatid doon, Sister Karen, sa amin yung sharing, ang taas ng bill sa kanilang sa ospital. Eh, sabi, Pastor, ipag-pray mo, tulungan, ipag-pray nyo na yung provision ni Lord. No? Pero sabi niya, alam ko, Pastor, na magpuprovide si Lord. Sabi ko, alam ko na, sabi ko sa kanya, iyan ang pananampalataya na meron ka at alam ko rin pagkakaloob ng Panginoon, hindi niya kayo papabayaan. And praise God. Alam niyo ho, sa biyaya ng Panginoon, meron siyang kapayapaan, bagamat ganun kataas yung bill. No? And sa biyaya din ng Panginoon, ito po ay nabayaran. Bakit po? Hindi ko nagkukulang ang Diyos sa mga anak na patuloy na naglilingkod sa Kanya. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. So, ang totoo po, ang katotohanan nito, mga panahon man hikahus ka, mga panahon man nawawalan ka, mga panahon man may karamdaman ka, hindi ka gaanong mag-aalala sapagkat alam mo na si Lord ang pinagmuulan ng lahat ng bagay. Mayroon kang kapanatagan, mayroon kang kapayapaan. No? Ang buhay mo ay paglingkod mo sa Kanya at siya ang bahala sa iyo. I prefer watching online, no, kapatid, no? Tapos ng pandemic, yung mga kapatid natin nasa online at patuloy na nag-o-online at kahit malapit ka lang naman, tapos ng pandemic. So, sabi na, online lang, Pastor, but technology is helpful. Totoo to, no? Technology is helpful when we cannot meet physically. Okay? Halimbawa, masyado malakas ang ulan. And sabi ko sa mga kapatiran, okay, mag-Zoom meeting na lang tayo. So, nagagamit ang technology, mahalaga ho ito. Okay? So, ang Evangel, meron pong ino-offer na a certificate in biblical studies. So, ang ginawa ko namin sa Discord, papasok ka doon sa mga room na yun kung saan ang klase mo. Okay? And mag-start ang discussion doon. So, mahalaga ho na nagagamit natin ang technology when we cannot meet physically. But it cannot replace the relational and sacramental aspect of gathering in person. Yung mga believers na sinauna, nagtitipon-tipon, yun ho, may persecution, no? Matindi ang persecution. Kung bakit po sila nagtipon-tipon sa mga bahay-bahay, sapagkat matindi yung pag-uusig na kanilang pinagdadaanan. Matindi yung persecution ng mga believer that time. So wala akong nag-online doon. Pero nagtitipon-tipon sila. Bakit po? Nagiging kalakasan ng bawat isa, ang isa't isa kapag tayo nagkikita-kita. No? Kapag kami sa nag-share tayo ng burden po natin and mayroong nag-pray po sa atin. So, patuloy po tayo na palalakas, na patatatag, na palalago. No? So, hindi mo maaaring palitan ang gathering. Okay? So, screen can connect us to content, but only face-to-face fellowship connect us to the body of Christ in its fullness. Oo, nakukuha mo yung content, pero ang tanong, kilala mo ba yung mga taong nandun sa church? Halimbawa, mga kapatid po natin ngayon naka-online, no? Kung ilang taong ka na naka-online ngayon, ang tanong, kilala mo ba yung mga nandito sa loob? And ang tanong, lubos mo bang nararanasan kung anong nararanasan ng mga nakikipag-fellowship face-to-face? So magkaiba ho yun. Bagamat yung content na kukuha natin, bagamat maaari tayo magsabi, napagpala ako, Pastor, sa sermon kanina. No? Pero yung pagpapala na makipag-fellowship, hindi mo nararanasan yun. Sapagkat magkaiba yun. And ang command sa atin ni Lord, makipagtipon. Okay? So, iyan po ay napakahalaga sa atin. Okay? So, number one pala tayo, no? Number one, okay, ng ating pong message. Ipinakita ko lang po sa inyo yung mga bagay-bagay sa buhay po natin na naging objection. Bakit hindi ako makakatid ng church? So, ang dami ho, no? 6. Pero 4 lang po ang punto ng ating pag-uusapan ngayon. Okay? So, at expect na naman po yung 4 na puntong yun. Okay? So,
mga bagay-bagay na nawa sa atin bilang mga nanampalataya, hindi ko sa atin maging rason rason na hindi ka makakapag-fellowship sa kadahilanan na itong mga rason na ito, no? Na si Lord, kahit saan namang lugar, nandoon siya, no? Or sa church, kasi ang daming mga hypocrites, no? Minsan sinasabi mo yun sa iba, minsan sa iyong sarili, ang tanong, kumusta ka, no? So kung walang fellowship, hindi ka rin lalago. O minsan sinasabi natin, kasi nasaktan na ako, hindi na ako makikipag-fellowship. Doon ka rin pag-agalingin ng Panginoon kung doon ka nasaktan. Okay? Aayusin ng Panginoon, magkakaroon ng restoration. O minsan, busy ako, pastor. Ang tanong, yung kinabibisihan mo ba, may impact ba sa eternity? O hanggang kailan ba yan na kabisihan mo iyan? So every Sunday na lang, busy? Aba, dapat mong baguhin yung sistema ng mga schedules, no? Na hindi makapagbibigay kapurihan sa Panginoon. And minsan yung sasabihin natin, wala akong makukuha dyan. Mayroon ba 1 kilong bigas na ibibigay sa akin kapag nag-fellowship ako? Abay, higit-higit pang pagpapalang darating sa iyo. And maging sa ating pong online. And napakahalaga ng online, pero hindi ko ito rason para hindi na tayo makipag-fellowship. So, unawain po natin, bilang mga redeem, tinubos, paano tayo ngayon magiging pagpapala? So, unang-una, the church is a gathering of the redeemed, no? According to 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11, sabi po ng passage, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor idolaters, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor revelers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Ngayon, sabi po sa verse 11, no? And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified, no? Hinugasan, okay? Hinugasan, pinaging banal, ano pa? Pinawalang sala ng Diyos, no? Sabi niya, maaari yung ilan sa inyo nung araw ay ganoon, ngunit ngayon, kayo hinugasan, no? Pinawalang sala at pinaging banal at pinawalang sala. So, ito yung naging kalagayan po natin. Ang katayuan ng isang taong tinubos ng dugo ni Kristo, no? Ang kanyang kalagayan ngayon, hinugasan, pinaging banal, at pinawalang sala. Hinugasan sa ating mga pagkakasala, no? Kaya ngayon, tayo po ay pinaging banal. Bagamat hindi tayo perfect, dahil ang tayo hinugasan na ng dugo ni Kristo, ngayon, tayo po ay pinaging banal. Para pagharap natin sa Diyos, hindi yung kasalanan natin ang makita ng Diyos. Pagharap natin sa Panginoon, hindi na yung dating makasalanang buhay natin, kundi yung pinatawad na, yung pinaging banal na ang makita sa atin. And yun yung kalagayan ng bawat isa sa atin. And ang kagandahan dito, maliban sa hinugasan at pinaging banal ka, ikaw ngayon ay pinawalang sala na. Meaning ng pinawalang sala, gaano man katindi ang nagawang pagkakasala natin sa mga nakaraan. Nung tayo lumapit sa Panginoon, una niyang ginawa ay hinugasan, pangalawa pinaging banal, pangatlo, idiniklara tayong wala ng kasalanan. No? So yan yung tinanggap po natin. Ganon yung kalagayan mo ngayon sa harapan ng Diyos. Dahilan sa handog ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Magandang balita o hindi? So ngayon, hindi ka napatungo pa sa kamatayan. Ikaw ngayon ay meron ng buhay na walang hanggan. No? At ngayon ikaw ay naglalakad kasama ng Panginoong Jesus. Okay? So nagpapatuloy at patuloy na maglilingkod. Ito yung kagandahan. Kaya napakalagang maunawaan natin yung estadong ito. Maunawaan natin yung kalagayan ito. No? Kasi kung hindi natin maunawaan, hindi rin tayo magiging maawain, mahabagin sa iba.
So the church is made up of people once bound by sin, but now transformed by the power of the gospel. No? Ang mga tao sa church ay minsan naging gapos ng kasalanan at ngayon sila'y binago ng kapangyarihan ng mabuting balita. And yung good news na yun, walang iba kundi yung ginawa ni Jesus. Na siyang naghugas sa ating kasalanan, pinagibanan tayo at pinawalang sala tayo sa harapan ng Diyos. Dahil mayroong batas ang Diyos ng ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, but praise God, binago tayo ng Panginoon. We gather not because we are flawless. No? Bagamat tayo binago na, na-transform na, may mga bagay pang binabago si Lord sa buhay natin. Itaas ang kamay ng lahat ng perfect. Ako lang po, no? Thanks God, no? Langit na ba ito, Panginoon? No? So, we gather not because we are flawless, but because we are forgiven. Amen. No? Lahat ng pinatawad na ng Panginoon ay nagtitipon-tipon, hindi dahilan sa wala na ho tayo mga kamali ang pagkakasala, kundi dahil tayo po ay pinatawad na ng Diyos. Praise God. So kung ang lugar na ito ay lugar ng mga pinatawad ng Panginoon, ang lugar din na ito ay magiging lugar ng pagpapala. Bakit po? Maging tayo po ay patuloy na mag-extend ng forgiveness, and ang forgiveness na ito makita din sa ating community. Amen? Our lives are living testimonies that God rescued and restored broken people. Ikaw at ako ay patutuo ng kabutihang ginagawa ng Diyos na kaya niyang baguhin ang buhay po natin na hindi ayon sa kanyang kalooban. Kahit magpangga ngayon, mayroon pa rin binabago si Lord. Kahit magpangga ngayon, may mga panahon minsan sa buhay po natin, mga kapatid, kahit bawat isa sa atin, maaaring minsan may mga bagay pa tayo nagagawa na mga pagkakasala. Pero hindi ito maging dahilan para huminto ka. Naku, hindi naman ako nababago, hindi na ako magpapatuloy. Magpatuloy ka pa rin. No? Maaaring nung nakaraan, walang pagbabago, pero ngayon mayroong pagbabago gagawin si Lord. At para mabago ka ng lubusan, gagawa si Lord ng paraan minsan mga problema para makapag-isip po tayo at mabago yung isipan natin and mabago yung direksyon ng buhay po natin. Kaya minsan, ang mga problemang dumarating, mga pagsubok ay pagpapala para tayo ay mabago. Mabago yung pag-uugali, mabago yung pag-iisip po natin kapag kasi Lord maglagay na ng sitwasyon sa buhay po natin. Amen po. Kaya madalas, ipagpasalamat po natin sa Panginoon kung dumarating man ang mga pagsubok. Sapagkat mayroong ginagawa ang Diyos. No? So, ito'y patotoo na hanggang ngayon si Lord nagliligtas. Hanggang ngayon si Lord po ay nagre-restore ng buhay ng tao. Amen. Katulad po ng Noah's Ark, imperfect ho siya. No? Akalain mo, kung nandoon ka sa panahon na yon, nakasama ka sa panahon ni Noah, inilagay ka doon sa Noah's Ark, okay? For how many years na ho yun? Na nasa loob siya ng Ark? Hindi ho yung 40 days and 40 nights lang. Almost 1 year na nasa loob po sila ng Ark sapagkat nung huminto yung ulan, inantay pa nilang humupa yung tubig. At nung humupa yung tubig, inantay muna nila na tumubo yung mga dahon bago pinakawalan. So, ganong tao, sa loob ng isang taon, nasa loob sila ng Ark of Noah, no? Lahat na ng uri ng hayop, inando doon. Ngayon pala, ibis pa nga lang makita mo, tumitili ka. Ahas pa nga lang, tinatakbuhan mo na. No? Lahat ng uri ng hayop nando doon. Okay? Sa Noah's Ark. So napaka-imperfect, napaka-ingay, maaaring napaka-baho, samot-saring amoy ang nando doon. Subalit, yun lang ang kaparaanan para sila ay maligtas. Ang church ho, hindi ho perfect. Bawat isa ho sa atin ay may mga kanya-kanyang pag-uugali na patuloy pa rin binabago ni Lord.
Subalit kung ang biyaya ng Diyos ang mangingibabaw, tayo po ay mananatili at tayo po ay magiging pagpapala sa iba. Minsan maalala ko, noong nandun pa po tayo sa lumang church sa Fatima, no? Hindi pa ako nagpapastor, Pastor Wally pa yung pastor. Mayroong isang baguhan, pero siya po ay galing ng Jesus Miracle Crusade. Nakikipag-fellowship, ina-identify yung kanyang sarili. And one time, bago kami naman ng bahay, nagkagalit kami ng kapatid ko, yung kampal ko, sa petsa lang ng birthday. No? So, umalis ako ng bahay, hindi ko pinapansin. Pagdating ko ng church, nag-pray na si pastor, nakayuko ako for Sunday school. Dumating ang kapatiran na ito, nung nakita ko yung parang yung kapatid ko, hindi ko pinansin. Yung kamay, ginaganon niya na inaabot niya na, ginanong ko yung kamay ko. Nung ma-realize ko, hindi na pala siya yung kapatid ko. Yung baguhang kapatid sa pananampalataya. Alam niyo kung nangyari? Pag-umpisa nung araw na yun, hindi ko na siya nakita sa church kahit sa kabangan. No? Nung tinatanong ko kung asa na, minsan pinuntang ko pa sa bahay siya, Pastor, bumalik na ho kami sa Miracle Crusade. Bakit po? Yun pa sabi ko po sa inyo, at ikinipin ko po sa inyo, na gano'n yung pag-uugali ko, na may dumating at hindi niya maunawaan yung bagay na yun, at hindi ako naging mapagbiyaya sa iba, kaya naging katitisuran yung pag-uugali ko. Ganun ka pala, Pastor. Opo. Ngayon medyo bawas na. So, sinasabi ko sa inyo, sapagkat bawat isa sa atin ay meron. No? Wala ho dyan na pastor ka, or kung ikaw ay elder, o ikaw ay deacon. Kaya, ano man ang meron ka sa church na kalagayan, maging mapagbiyaya, kagaya ng biyaya na naranasan mo mula sa Diyos. Maging mapagpatawad, kagaya ng pagpapatawad na naranasan mo mula sa Panginoon. Maging maunawain, kagaya ng pag-unawa na hanggang ngayon inuunawa ka pa rin ng Panginoon na unawain ang iba. Amen. Kasi kung hindi ho tayo tataghan. Ganun yung church, no? Subalit, unawain po natin, yet still the safest place from the storm of judgment. Walang iba. Inilagay ka ni Lord sa church, maging kabahagi, bagamat imperfect. Praise God. Amen po. Amen. Dati nagsasara ko tayo ng gate no? Ang purpose ko natin, panahon ng service, lahat-lahat, no? Pero dumating yung time, naging mapagbiyaya ko tayo, naging maluwag. Bakit po? Grace ni Lord, mahalagang maranasan dito. Amen. Pangalawa, mapagbiyaya pa rin po ba kayo? Actually, 10 to. 4 lang ho. Does church experience God's mercy? No? The church experiences God's mercy and grace. No? Naranasan po natin ang kanyang biyaya at ang kanyang habag. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. The church, subalit, but God being rich in mercy, take note po yung word na rich and mercy. Napakasagana. Sa Tagalog po is napakasagana, no? Ng habag ng Diyos. Because of His great love, no? Dakilang pag-ibig with which He loved us. Even when we were dead in our trespasses, nung panahon patay pa tayo sa ating mga kasalanan, nung panahon na tayo ay makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Sapagkat dakila ang kanyang pag-ibig and napakasagana ng kanyang habag. Made us alive together with Christ, by grace you have been saved. Praise God. By His grace you have been saved. Ito po yung napakaliwanag dito sa talatang ito. No? Every day, believers stand daily by the mercy of God.
Walang mananampalataya na magsasabi na nabubuhay tayo sa sarili ho nating lakas, sa sarili ho nating pagsusumikap. But everyday tayo po ay nakapananatili, nagpapatuloy, no? Dahilan po sa habag ng Diyos, sa awa ng Diyos. Maraming mga kaganapan. Kahapon po, papunta ako ng Legazpi, pupunta ng Evangel. And then, sa unahan lang po namin, nagkaroon ng traffic. Yun pala, mayroong nakadapa doon sa kalsada na hindi na gumagalaw. Aksidente ho. At yung isang gumagalaw, yun yung inagapan ng mga inasikaso ng mga rescuers. No? Ang punto, maraming mga bagay na maaaring mangyayari sa atin. Sana, ngunit hindi pinahintulot ng Diyos sapagkat ang Diyos ay makabagay. Ang Diyos ay maawain. Maraming mga pagkakataon minsan na hindi natin alam sa atin pala mangyayari, ngunit iningatan, prinotektahan tayo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay maawain, mahabagi ng Panginoon. Ganun kadakila ang Diyos. No? Bagamat hindi natin alam na tayo mga makasalanan, anong ginawa ng Diyos? Inibig niya na tayo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Grace not only save us, it sustain us. No? Hindi lamang tayo iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, bagkus everyday sinusustain tayo ng grace ni Lord, ng biyaya ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Tulampakan natin ang Panginoon. Without God's grace, none of us could endure life's trial. No? Kung wala ang biyaya ng Diyos, wala sa ating makakalampas na mga pagsubok. Ano sabi ni Paul, once nung time na si Apostle Paul ay nagkaroon ng sakit, ng karamdaman, and minsan nanalangin si Apostle Paul at sabi niya, tanggalin yung kanyang nararamdaman na yun. Pero ang tugon ng Diyos sa kanya, hindi yung pagtanggal doon sa karamdaman na yun. Ang tugon ng Panginoon, ang biyaya ako'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kadakilaan sa panahong mahina ka. Kasi kung tatanggalin na yun ni Lord, baka magyabang si Apostle Paul. And hindi lang baka, sapagkat unang-una, nakikita na rin ni Lord yung mga possibility yun. Sa atin, minsan, di ba, kapag wala namang nangyayari, minsan, parang easy go lucky lang tayo. May mga panahon hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Minsan kung saan tayo napapadpad, kung wala namang mga pangyayaring hindi maganda. Pero kung may mga nangyayaring hindi maganda, kadalasan, doon tayo kumakapit sa Panginoon. Kadalasan, doon tayo lumalapit sa Kanya. Unawain ko natin ito. Biyaya ng Panginoon ang bawat araw. Kung naunawa natin yung biyaya ni Lord ang bawat araw sa buhay natin, maging ang madalas na pagreklamo natin mababawasan hanggat mawala yung pagreklamo natin sa ating buhay. Sa kung ano mang mga nangyayari. Dapat lang minsan kung may mga dapat tayong ayusin, dapat tayong idulog, kung dapat natin idulog ho natin, no? Pero yung pagreklamo na para bang walang ginagawa ang Diyos, ito po ay mga bagay minsan na dahilan minsan hindi ho natin nararanasan or hindi natin naunawaan ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Subalit kung naunawaan mo yung grace ni Lord sa buhay mo, ano't ano man ang dumating sa buhay, ngayon, maaaring may pagsubok sa buhay. Ngayon, maaaring nakakaranas ka ng kahirapan o nakakaranas ka ng karamdaman. Pero bakit ka nagpapatuloy? Because of His grace. Sinusustain ni Lord ang kalakasan mo. Sinusustain ni Lord ang pag-asa mo sa Kanya. Nasa ilalim ka ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Our relationship in the church could be marked by mercy, not pride. No? Ito rin yung mangingibabaw. Kaya nga, wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Number 3, no? The church is called to extend grace to others. In Galatians chapter 6, verses 1 and 2, sabi ng talata, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch
yung mga pinapatnubayan ng Espiritu ang tumulong sa Kanya upang siya'y ibangon muli, upang siya'y ituwid, upang siya'y turuan. No? Hindi yung kapag kami bumagsak sa pagkakasala na pinag-uusap-usapan yung kasalanan at walang ginagawa. Or minsan parang media. No? Nabalitaan niyo po ba yung isang pastor na Amerikano sa Purok, Pampanga na nilusob ng DSWD? Mayroong ilang mga bata na nagreklamo. Karamihan ng mga bata na nandoon, nagsasabi sila, hindi naman niya ginagawa sa amin. No? Ang totoo, tinutulungan na kami. Ang totoo, nakapag-aral nga kami. Ang totoo nga, mayroong nag-cum laude pa. Dahil natulungan ng orphanage ito. No? So ngayon, ito ho ang hindi maganda. Ngayong umaga, nakita ko, sa isang caption ng GMA, nakalagay, no? Pinag-aaralan na ng Bureau of Immigration na i-report ang nandun po na tinutulungan ng church. Bakit? Sabi ho dyan, sa ganyang kaparaanan natin matutupad ang utos ni Kristo, no? Na magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Amen. Kaya minsan kapag ikaw ay nakakaranas o minsan alam mo yung kalagayan, may mga pagkakataon minsan, ito ang sinasabi ko. Minsan kung hindi pa mahuhuli, hindi pa aamin. Umamin sapagkat nahuli. Nagsisi sapagkat nahuli. Pero nung hindi pa nahuhuli, no, ayaw pang aminin. Minsan, may mga panahon naman na sila-sila lang, sige, ayusin na natin. Alam niyo ho, kami sa Bible School, no, kapag kami disciplinary, itong napansin ko, may mga problema na, pero sila-sila, sasabihin nila, sila mga involved doon sa pagkakasalang yon. And sasabihin nila, wag natin ipabot doon, baguhin na lang natin, hindi na natin gagawin sa susunod na itong bagay. Okay? So, ipag-pray natin, pagsisihan natin. Kinag-pray, pinagsisihan nila. Pero alam niyo ba, sila-sila na nakakaintindihan eh. Dumating yung time na naulit-ulit, hanggang sa paulit-ulit lang. Alam niyo, minsan kapag hindi ho natin idinudulog, no? Kung ikaw man ay nahuhulog na sa pagkakasala, pero wala yung accountability na ilapit mo sa mga taong pinapatnubayan ng Espiritu Santo, minsan, wala kang magagawang solusyon doon sa iniisip mong solusyon. Kadalasan, paulit-ulit mo lang gagawin yung pagkakasala. Maliban na idulog mo ito, nalaman, kaya sabi ni Pastor Reggie, mabuti pang nalaman. No? Mabuti pang na-expose kaysa hindi na-expose. Kasi kapag hindi na-expose, patuloy mo gagawin. Pero kapag ka na-expose, ayun, magkakaroon ka ng pagsisisi, no? And nandoon yung iyong pagpapakumbaba. Okay? At nandun din ang pag-restore ng Panginoon. So, kung mayroon man tayo na pinagdadaanan, mayroon man tayong kahirapan, so mga kapatid, no, huwag tayo mag-atubili na lumapit sa ating kapwa mananampalataya upang humingi ng tulong. Pastor, ito yung struggle ko sa buhay. Anong gagawin ko dito? Hindi ko magawang baguhin ang aking sarili. Kahit na sinusubukan ko, Pastor, kami na engage sa ganito. Pastor, maaari niyo ba kami tulungan? Paano makaalis sa ganito? Okay? So, napakalaga ho nun. Sapagkat ito yung utos din ng Panginoon to bear another's burden and so fulfill the law of Christ. Amen. So the grace we've received should naturally flow into grace for others. No? Kung tinanggap po natin, ito po yung natural na mararanasan din ng iba. We are called to restore, not to reject. To live, not to condemn. No? Tinawag ako ng Panginoon upang tulungang i-restore. And unawain po natin, lahat naman tayo dito sa church ay ni-restore ni Lord. No? Galing ho tayo sa kalagayan, kumbaga, patapon. Subalit, anong patapon, Pastor? Maganda yung buhay ko. Anong patapon, Pastor? Ayos na na-achieve ko sa buhay. Patapon, sapagkat sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Patapon. Diba? Subalit, ni-restore ng Panginoon. Binago, unti-unti. Maraming inayos ang Panginoon sa buhay po natin. Okay? So, we are called to restore, not to reject. Kaya kung meron mga kapatid na
na dumaranas ng mga struggle, tulungan nating ma-restore. To live, not to condemn. Forgiveness should be our first response, not our last resort. Kadalasan, huli na yung pag-forgive sa tao. No? Kung kailan wala na, patay na, yung dapat na i-release sa kanya yung forgiveness. No? So, once na-realize natin tayo pinurgive ni Lord, may mga panahon din na pag-aantay ng tamang panahon, huwag na tayong masyadong, kasi may mga pagkakataon minsan, yung mga panahon nagkasala, halimbawa sa mag-asawa, nagkasala yung lalaki o yung babae. Dahil nagkasala, sila pa rin nagsasama, pero every time na si lalaki, every time na may magagawa si lalaki bagay na kumbaga i-remake sa kanya, halimbawa, maglaba ka na, maglaba ka na. Bakit ako maglalaba? Kasi nagkasala ka. Ikaw lang maglaba. Maya-maya naman, ikaw naman malingkay. Bakit ako mamamalingkay? Nagkasala ka. Yung palagi mo lang nire-remind yung kanyang pagkakasala sapagkat walang forgiveness. No? Hindi niya na magawa ng ayos yung dapat niyang ginagawa sa kadahilanan, hindi na ayos ang puso. Hindi na ayos yung puso natin. Alam niyo, may mga panahon na minsan, matagal ng panahon na parang napagbayaran na yung kanyang kasalanan, ikaw na, pilit mo sinisingil, sana magbayaran niya na. No? Ang taas ng tubo, ang taas ng patong, talo pa natin yung 5-6. Sapagkat napagbayaran na, minsan nagsawa na din yung tao na paulit-ulit niya ng marinig kasi nagkasala ka. Kailan pa? Noong 1984, ganito yung ginawa mo. 2005 na. Diba? Forgiveness should be our first response, not our last resort. Just as Jesus stopped to lift the woman caught in adultery, no? So, ibinaba ni Lord masyadong legalistic yung nasa paligid niya. Anong ginawa ng Panginoon? Inabot niya yung babaeng na huli sa adultery. And na-restore. Diba? Naranasan niya kasi yung mercy, yung grace ng Panginoon. Na-restore yung babae. Sabi ni Lord, no, huwag ka na magkasala pa. Yumaw ka at huwag na magkasala pa. Tayo din naman ay ganoon. Nagkakaroon ng restoration. Yung gustong bumangon sa pagkakabagsak sa kasalanan, tinutulungan, huwag mong gawin yan. No? So, sumakit lang yung ulo ko, yun pala, merong tunay na Savior. May mga tao na minsan, pinagsasabihan, pero ini-enjoy nila yung kasalanan. Masasabi ko lang po ngayon, hayaan mo. Bakit? Ang kinakailangan natin gawin bilang mananampalataya, ipag-pray sila. Bakit? Kapag pinag-pray mo kasi, si Lord ang gagawa. Si Lord ang maglalagay ng sitwasyon sa Kanya para mabago yung kanyang pag-iisip, yung kanyang pag-uugali. Pero hanggat ini-enjoy niya yun, hindi kanya pakikinggan. Pero kapag ka bumagsak na, dapat andyan ka na rin. Dapat nakahanda ka na. Dapat, hindi na yung sisingin mo, diba, sinabi ko na kasi sa'yo, noon pa. Hindi ko ganyan yung maging attitude ko natin. O kapatid, salamat sa Panginoon. Ipinag-pray talaga kita sa Panginoon. Bigyan ka ng pagsuro. Pinag-pray talaga kita, kapatid, sa Panginoon. No? Na muli kang ibalik. Praise God. Napakagandang pakinggan pagka gano'n. Di ho ba? So hindi na magandang pakinggan, alam niya na mayroong tutulong sa Kanya. Amen po. At kung tayo man nakakaranas ng ganoon, mayroong community ng mga tinubos na handang tumanggap. Amen po, mga taga-Lightchurch. Mayroong community, hindi ka i-reject, tutulungan ka na ibangon. Ganun ho tayo bilang mga magkakapatid kay Kristo na patatatag ang ating mga pagsasamahan. No? So si Kristo ang tunay ng tagapagligtas. Pang-apat po, at panghuli na ito, the church is a place of the healing and growth. No?
ang church po ay lugar ng kagalingan at paglago. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. No? Habang nakikita ho natin palapit ng ang muling pagbabalik ng Panginoon, magpalakasan, magpatatagan, place of healing and growth ang church. Spiritual growth flourishes in an atmosphere of encouragement. No? Patuloy na lalago sa lugar na mayroong pagpapatatag. No? So hindi lamang tayo napatatag ng mga pagsubok. Kung may pagsubok man na dumarating, kung hindi tayo natututo, ganun at ganun pa rin. Ngayon, mahalaga ang church, sapagkat ang church, tinutuwangan mo tayo i-encourage sa magpatuloy sa gitna ng mga pagsubok. Kahit na minsan nahihirapan ka, nandiyan ang church, natutulungan ka para magpatuloy na lumago sa pananampalataya. The church is where wounds are treated and lives are restored. Sa church po, mayroong kagalingan. Hindi lamang po ito physical, hindi lamang emotional, maging yung restoration ng ating puso. Sa church, masusumpungan po natin. No? May panibagong kasiglahan. May mga, di ba, minsan, pag alis natin ng bahay, problemado tayo. Pag uwi ho natin, parang may panibagong pag-asa. Sapagkat naranasan mo kapangyarihan ng Diyos. Mayroong kagalingan. Or minsan, papasok mo sa church, may nag-pray sa iyo. Pagpasok mo ng church, na-share mo yung kabigatan na pinagdadaanan mo. No? So, ngayon natulungan ka na mapalakas, mapatatag. Ngayon, lalabas ka sa church na may panibagong kalakasan. So, nagkakaroon ng kagalingan. No? And alam niyo ho ba, no? Na nakangiti ka lang, nahihil na yung iba. Yun yung sabi ko. Pag alis mo ng bahay, problemado ka, pagpunta mo ng church, yung kapatid mo nakangiti sa'yo, no? Ngintian ka. Uy kapatid, kumusta ka? Gumagaling ka na. Lalo na kapag kinukumusta ka, no? Lalo na kapag ipinag-pray ka pa. Si Lord ang nakilang magagamot natin. And church is a place of healing and growth. Maturity comes as we learn to bear one another's burden. Kung tayo po ay nakikibahagi para tulungan ang isa't isa sa kanilang mga pinagdadaanan, ito'y tanda na ikaw ay lumalago. Kung ang buhay mo ay nagiging pagpapala na sa iba, hindi na ikaw yung anong pagpapala matatanggap ko dyan. Kundi ikaw na mismo, no, nakakaranas, ikaw na mismo tumutulong sa iba, mga kapatid. Nagiging source ka ng pagpapala, mayroon ka ng marka ng paglago sa iyong pananampalataya. Nagmamature ka na, tumutulong ka na. The church is God's workshop. We enter broken and live in the process of being healed. Ang lugar ng iglesia ay paggawaan ng Diyos, pagkilos ng Diyos, na kung saan pumasok ho tayong wasak, and then lalabas ho tayong buo. Sapagkat ang lugar na ito, lugar ng pagkilos ng Panginoon. Let us walk with the weak, encourage the weary, and stand with those who stumble. If grace has transformed you, let grace flow through you. Let's all stand. Sabi-sabi po tayo sa verse na ito. Bear with each other and forgive one another. Forgive as the Lord forgive you. Higit pong malaki ang maitutulong at magagawa
ng community ng iglesia. Kung mauunawaan po natin ng lubos, ano ang bahaging ginagampanan po natin. Hindi ito lugar ng katikisuran, kundi ito ay lugar ng hamon sa isa't isa. Hindi ito lugar ng sakitan, kundi ito ay lugar ng kagalingan. Kung matututuho tayo, na tayo mismo nakaranas ng pagpapala ng biyaya at habag ng Diyos, ay mag-extend sa iba ng kanyang biyaya at ng kanyang pagpapala. Ito'y uri ng paglilingkod na pwede na natin gawin sa isa't isa. Sa umaga man ito, tayo man po ay maaaring nakakaranas ng ganoon. Ang Diyos ay may mayroong kagalingan sa buhay mo. Nakakaranas naman minsan, na tingin mo, bakit ako pupunta sa church? Ang tanong, ano ang mahalaga sa iyo? Kung mahalaga sa iyo, ang mga bagay na pang walang hanggan, pupunta ka sa church, makikibahagi ka. Isasantabi ang mga bagay-bagay na walang kinalaman sa eternity. Although minsan sinasabi natin, mahalaga mga bagay na yon. Pero kung yun na ang bagay, yun na yung umuubos ng oras po natin at mawalan tayo ng oras sa Panginoon, pangibabawin mo yung discernment mo. Sapagkat minsan, maaaring nagiging kasangkapan ng kaaway ang mga bagay na walang kinalaman sa paglago natin. Walang kinalaman sa eternity. Mahatak yung panahon po natin sa mga bagay na pansamantala. Na darating araw, iiwanan natin. Mga kapatid, nawa ang Light Church maging pagpapala sa inyo. And nawa kayo din maging pagpapala sa Light Church. And nawa ang bawat isa sa atin maging pagpapala sa isa't isa. Kung mayroon pang dumaranas ngayon ng mga kahirapan, kabigatan, mga pasanin, as a church, lumapit tayo sa Panginoon. Mahal sa pagkakataon na ito, tayo ay tugon sa isa't isa para ipanalangin natin ang bawat isa. So, hinihiling ko kung tayo ay isang pamilya, mag-asawa, panahon para manalangin sa isa't isa. Ayun, maghanap tayo ng mga partner po natin sa prayer ngayong umaga. Magkaroon tayo ng 2 o 3. Maghanap tayo ng mga makaka-partner ngayon na ipag-pray ko natin. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mag-asawa, kung may mag-asawa na dito, katabi nyo. Maglingkod tayo sa isa't isa. No? Ito yung panahon, hindi natin alam kung ano man ang mga pinagdadaan ng kahirapan. Minsan, hindi lang kasi natin pansin, hindi lang natin nakikita. Subalit mga kapatid, alam ng Panginoon na anumang mga kahirapan, anumang mga kabigatan na meron tayo. Ito yung panahon para ipanalangin natin ang ating kapatid. So sige po, let us serve one another in prayer. Itaas natin sa Panginoon. Hindi natin alam kung ano man ang mga pinagdadaanan. Ano ba mga kahirapan? O ano man mga pagsubok na kailang kinakaharap ngayon? O maaaring meron bang nababalisa sa mga oras na ito, si Lord na nagkakalob ng kapayapaan, na magbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Itaas mo sa Panginoon. Ipanalangin mo. Pagpalain ng Diyos. Hallelujah. We worship your name. As a community of believers, as the bride of Christ, let us continue to strengthen one another in prayer, encourage one another. We worship you.
meron mga kapatid na may karamdaman, patuloy natin itaas sa Panginoon. Hallelujah. We glorify your name. Ang kalakasan ng Diyos patuloy lumaloy sa atin. Ang kanyang presensya patuloy natin maranasan. Glorify your name, Lord. Hallelujah. Patuloy mo palakasin ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Yung ating worship team, tinatawagan ko, let's sing this song, Your presence is heaven to me. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon sa fellowship na ito ngayong umaga. Lahat po ng mga nasa worship team, hallelujah. Sige, patuloy lang tayo manalangin. Yung mga nag-pray pa, ang patuloy lamang po. Walang tila ng Panginoon, patuloy sa pahin. Hayaan natin na ngayong umaga, patuloy natin maranasan ng kagalingan ng Diyos, maranasan ng kanyang presensya, panibawang kalakasan.
Tunay nga po Diyos na yung iglesia ay yung pinaka-iisa o Diyos. Salamat Lord sapagkat ito'y hinugasan ng dugo ni Jesus. Salamat sapagkat ang iyong iglesia, Panginoon, iyong pinaging banal at pinawalang sala. Salamat Lord dahil sa biyayang aming tinanggap, ang iglesia ay iyong pong tinatakan ng iyong Santo Espiritu. At Lord, salamat po. Hayaan mo na sa katotohanan ng aming pong napakinggan ngayon pong umaga na kami din naman nakaranas ng iyong habag at biyaya ay mag-extend ng biyaya at habag sa iba. Maging patotoo ang buhay nito ng iyong pagpapala. I declare healing, Panginoon, sa sino man may karamdaman and kapayapaan sa sino man, Lord, na nasa panahon ng kabalisahan ngayon. And hinihiling po namin ang Diyos na ang iyong pagsama patuloy magkaroon. Hallelujah. Salamat po, Lord, and maging ang presensya mo patuloy po sumaamin. Purihin ka po, Diyos. Ito po aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen.